Tsaka yun nga sir, huwag mo madaliin. Dito sa negosyo na to, hindi siya yung isang buwan lang, 2 buwan lang, boom. No, no, no. Isang taon. At tiyaga ako niyan sir. Tinigil ko yung pagbiyahe ko ng Grab. Sinacrifice ko yan. Mga 4 months, tumigil ako ng biyahe ng Grab. 3 months, 4 months, tinigil ko siya. Pinukusan ko to. Benta ko minsan 150, minsan 0, minsan 200. Swerte na maka 1,800. Swerte na yun sir. Pero tsinagahan ko siya. Nung dumami na siya. Tapos yun na. Dahil marami na akong kumukuha, bili ng supply, hinulsale ko na siya dahan-dahan. Kasi lumalaki. Ano yan eh, yung paglago, panahon magbibigay kasi hindi naman tayo yung rich kid na may bubunutin tayo eh. Nagsisimula tayo sa mababa eh. Mga negosyante na nanggaling sa hirap, nagsimula rin sa wala, sa maliit lang. Yun, panahon talaga maghihilom sir, tiyaga lang. Saka yun nga, maging honest lang. Sabihin mo rin totoo. Sa akin tip ko ganito experience ko to, nadaanan ko to. Ginawa ko to. Kunin mo isang buo. Ang isang buo, makukuha mo yung 3.95. Pag kumuha ka ng tingi, kinukuha mo siya 450. So, sayang yung 50 cents. Kung kukuha ka ng 40, sayang yung 20. Kung kukuha ka ng isang buo, 3.95 yung benta mo, hindi mo siya nagamit lahat. Ang nagamit mo lang pagpalagay mo doon, 50. E di ba 70 ka? Yung 70 na yun sir, i-post mo sa Facebook, i-post mo sa marketplace, ibenta mo ng 5 piso o 450. Bukod sa paninda mo na dishwashing, meron kang panindang bote. Ngayon, kung ang paninda mo dishwashing lang, stay ka lang dun sa dishwashing. Nakabenta ka, magkano kinita mo kanina? Magkano kinita mo kanina sa sa 15 liters? 47. Okay, 47. Wala kang tindang bote. 47 lang siya. Kung nagkaroon ka ng tindang bote, yung 50 pieces na bote na may ibebenta mo, 50 centimos ang isa sa'yo doon. Nakikitain mo kung 450 mo ibebenta. Meron kang 25 plus 47. Mas lumaki yung income mo. Kung binenta mo pa siya ng 5 piso, ang presyohan niyan ng tingi sa 7. 5 pinakamababa na. Kung ibebenta mo siya ng 5, puhunan ka ng 3.95, binenta mo siya ng 5, tubukan, yung 50 na benta mo, 50 plus 47. Isa yun sa ginawa kong diskarte para lumago. Kung sir, isipin mo sir, nagdadrive ako ng motor. Misis ko na sa bahay, nag-aalaga ng baby. Nag-aandar ako, may inquiry. Merong stoplight. Sa stoplight, nagre-reply ako. Ganun ko siya sinipagan. Tiyaga lang talaga. Sobrang laki ng hirap ko dyan. Pero nung nakita ko na, sabi ko hindi ko na kaya, hindi ako natakot na kumuha ng tao. Yun pala, isa pa pala sir. Yung negosyo mo na yan, maglaan ka ng sahod mo. Kailangan may sahod ka. Pasahurin mo yung sarili mo sa daily, pasahurin mo. Kung malugi siya, okay lang. Basta nandun yung sahod mo, edi yung sahod mo. Kung gusto mo ipasok ulit, pasok mo. Ang dahilan kung bakit gusto ko na magkaroon ka ng sahod mo, para pag time na nakita mo na lumalago na siya at sobrang busy ka na, pwede kang kumuha ng tao. Yung sahod mo na yun, ayun yung ipapasahod mo sa tao. Kaya, ibig sabihin, napapasahod mo yung sarili mo, kaya mo siyang pasahurin yung isa. Pag may katulong ka na, mas bibilis na kayo, mas marami kang magagawa, pasahurin mo ulit yung sarili mo. Di dalawa na kayo sumasahod. Ganun ulit. Paglipas ng panahon, makikita mo, kulang na yung isa, kulang na kayong dalawa. Yung sahod mo ulit, ikuha mo ulit ng tao.